Tinutukan ng mga armadong lalaki ang bahay na inuupahan ng mga Chinese sa May Kawayan, Bulacan. Tangay ng mga sospek ang nasa 5 milyong pisong cash at isa sa mga Chinese. Nasa frontline balitang yan si Hannibal Talete. Pasado ating gabi kahapon nang natarantang pumasok ng barangay hall sa May Kawayan, Bulacan ang grupo ng mga Chinese at Pinay na ito. Sinumbong nila ang pagpasok ng mga armadong lalaki sa kanilang inupahang bahay. Nakuhanan pa ng video ang isang Chinese na may hawak na kutsilyo. Ang isa naman sa kanila, tinulungang tanggalin ang cable tie na nakatali sa kanyang kamay. Ayon sa opisyal ng barangay, nagiinuman ang mga Chinese gabi nung araw ng Pasko nang biglang pumasok ang mga armadong lalaki. Tinutukan ng mga baril ang 7 Chinese at 2 Pinay na biktima. Tinali ang kanilang kamay at tinakpan pa ng masking tape ang kanilang mata. Tinangay rin ang pera mula sa vault na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Siguro kinuha muna yung pera. Nung makuha yung pera sa vault, yun, tinalian nila yung mga biktima. Yung iba din nila sa CR. Dinukot din ng mga salarin ang 33 anyos na lalaking Chinese. Nakita sa CCTV ng isang kapitbahay ang 2 pulang sasakyang ginamit ng mga salarin. Tahon ng tahon yung aso. And then, pag review ko yung CCTV pa ulit-ulit, pabalik-balik, what I've noticed is may 2 sasakyan na dumaan dito na pula. Pagkatapos ang pagnanakaw at pagdukot, kinandado pa raw ng mga salarin ang gate ng bahay. Halos 1 oras ang inabot bago nakahingi ng tulong ang mga biktima. Kaya po nakalabas ng bahay yung mga biktima, kahit na nakalak yung pinto, hinambalos nila hinampas nila ng may lamang pang LPG tank. Mahigit 1 taon nang umuupa sa lugar ang mga Chinese na may importer daw ng mga damit. Inaalam pa ang posibleng motibo sa krimen. Patuloy ring pinaghahanap ang mga armadong lalaki at dinukot nilang Chinese. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.